guys, for today's video, ayan, magagawa na ako ng aking DIY sofa. Pero lalagyan ko muna siya ng plywood dito. Dahil pag hindi mo ito nilagyan, baka lumusot ito ditong puwit natin dito sa sa ilalim. Kasi nilagyan lang ito ng may bakal lang ito ng tapos nilagyan ng steel matting yung ibabaw nito. Kaya ito, dodoblehan ko siya ng plywood para tumibay pa, para hindi pati lumusot yung foam diyan sa ilalim. Kaya ayan ang aking ginagawa ngayon. Tinatali ko yung plywood dito ng kawad para hindi siya gumalaw-galaw. Ayan. Mabuting-ting nga ang paggawa nito kasi pag wala kang tiyaga talagang hindi mo magagawa ito. Ako kasi talaga mahilig ako mag DIY. Kapag may mga bagay dito sa bahay na pwede pang ayusin, inaayos ko talaga kaysa naman itapon ko. Ang hirap ng mga bilihin ngayon, masyado mahal. Kaya ako, kung kinakailangan mo i-DIY ko ulit para gumanda ulit, ginagawa ko yan. Hindi ako yung tipo ng tao na tapon ng tapon. Nire-recycle ko yan talaga para umayos ulit ang isang gamit. Hindi ako mahiling magtapon. Kaya yan, pagka talagang hindi na mapapakinabangan, tinatapon ka na rin talaga. Tulad nitong mga bed na to, yung bed itong doon na tinihiga namin ni Kendra, tinanggal ko na kasi medyo lubog na yung foam niya. Ang ginawa ko, tinanggal ko na yung mga foam niya at saka pina-welding ko na lang itong mga bakal niya kasi kung ibibenta ko sa bakal butin ako, baka bilhin lang ito ng mura. Kaya sabi ko sayang ng bakal kung tayo bibili nito sa mas mahal ito. Kaya sabi ko DIY ko na lang itong gawin kong sofa. Kaya pinasukat ko dun sa loob namin kasi yung loob namin medyo masikip, hindi pwedeng lagyan ng malalaking upuan. Kailangan pasadya lang kasi hindi pa nga ito natataas yung bahay namin. Pero pag nataas itong bahay namin ay maluwag naman ito. 2 kwarto kasi itong aming bahay. Kaya medyo masikip dito sa baba. Pagka nagkapera ako, ipapagawa ko talaga itong bahay ko. Ipapataasan ko. Ayan. Ayan, sinusukat-sukat ko lang itong dalawa nito kasi babalutin ko yan ng tela. Ayan, nilalagyan ko siya ng rugby para hindi siya maghiwa-hiwalay. Ayan, para pag ginagalaw ko, hindi siya uunahan pa labas. Kaya yan. Kung hindi ka matyaga talaga dito, hindi mo magagawa ito. Ako kasi talaga matyaga ako mag DIY. Mahilig din ako mag DIY lalo na pagka mga ganito. Yan ang aking hilig, mag DIY ng mga gamit sa bahay. Ayan, tatahiin ko lang itong mga konting butas niya dito sa kasi ito nga yung nasasabit sa pako. Ayan. Tayin ko muna bago ko ikabit lahat yan dyan. Yan, mahilig talaga ako mag DIY ng mga ganito. Dito ako nag-i-enjoy pagka mga ganito ang ginagawa ko. Kasi yung hilig ko ng ganito, nahilig ako magtahi. Yun nga lang sa kamay lang ako nagtatahi. Ayan, yun nakuha ko nga sa nanay